ang paggalang sa kanilang mga karapatan, ang tamang pag-aalaga at paggabay ay nangangahulugan ng kanilang pagiging isang responsabling individual. Yes. Napakasarap pakinggan, ano? Sabi nga, a country starts from a family. So, doon natin di ba, ma-judge kung bakit gano'n ang ekonomiya. Siguro, depende sa kung ano yung pagiging isang pamilya. Pero sabi nga di ba, minsan may mga ilang nagaw, pinanganak mo ba kami, mga ibang yes, away-away na ganyan, di ba? Okay, sige, tunguhin naman natin yung mga baging ano ba yung mga karapatan niya? Ang bata ay may karapatan din maipanganak, di ba? Yes. Oo, magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Yan. Anong sabi mo diyan tungkol din sa Family Code at Youth Welfare Code? Anong sinasabi diyan? Sa nasabi mga batas sa Tipeno, karapatan ng mga bata na mabuhay sa sandaling sila'y nasa sinapupunan na ng kanilang ina. Pinoprotektahan ng mga bata ng mga batas laban sa abortion o sa anumang maaring maglagay sa panganib sa kanilang buhay. Anumang gawaing makakahadlang sa maayos na pagluluwag sa sanggol ay maituturing na paninikil sa kanilang karapatang maipanganak ng ligtas at malusog. So dito? Ay, ate, pinaalala ko tuloy yung isang kapitbahay. Ay, buntis siya ngayon. Sinabi ko na, tumigil ka na paninigarilyo. Okay. Tumigil ka na paninigarilyo. Sabi, sacrifice yourself for the welfare of the child inside your body. Kasi, you're giving the child... ko yan. You're giving the child the rest, diba? So, siyempre, pag halimbawa, pinanganak mo yan, it's how is your conscience, di ba, pag nakikita mo siyang merong diferensya? So, ibig sabihin, parang, ang isang, kung responsable ka nga, dapat ingatan mo rin yung kalusugan, lalo na kung buntis ka, di ba? At syempre, dito po sa ating pinag-uusapan ngayon, hindi natin talaga pinopromote yung abortion. Di ba? Yan naman talaga bawal, di ba? Kaya nga yung sa ating mga magulang, o sa ating mga kabataan ngayon, early, yung mga maagang ng bubuntis, kailangan ingatan din natin sarili natin. Lalo na sa mga, di ba, ako rin ako kinalabit pa kitang ganyan. Hindi ba, yung mga batang magbubuntis, diferensya rin yan sa katawan, di ba? Hindi tama na magbuntis ka ng napakaaga. O yung mura pa nga, yung kumbaga sabi nga, may gatas ka pa sa labi. So parang medyo problema ngayon kapag na aga ka na magbuntis, no? Pag sumilang na yung sanggol, paano naman yan? Kailangan itong ito pala mga paalala natin, ha? Kailangan eto, may problema yung husbandir ko. Wala siyang birth certificate kasi, yun, problema po yan. Bakit kaya naman? Dapat, hindi kasi, sa bahay siya ipinanganak. Ayun. Si nanay niya, parang hindi ata naibigay agad yung, sa civil registrar's office, siguro hindi na isubmit. Kasi nurse yata, o midwife, yung nagpaanak sa kanya. Yung midwife namatay na. Ayun. So hindi na iparehistro. Napakahirap niya, no? Kaya pagkahirap-hirap po, malaking gastos dyan. So, kailangan, lagi natin tatandaan, tayong mga magulang, kailangan ng mga bata na sila ay maparegister natin. Diba? Kasi kailangan mo may pangalan yan, may apelyido nga. Importante yan kasi gagamitin niya ng bata mula sa kanyang pagpasok, pagtungtong ng pag-aaral. Kaya nga. Kaya tatandaan po natin yan ng mga nanay, mga mamis, ha? Lagi po natin. Kasi minsan sa dami siguro ng ginagawa. Kasi yung pamilya din naman ng aking husbandir ay parang siyam yata sila. So, sa hirap siguro ng pag-aaral. Sa dami ng anak. Oo, nawala na ng panahon. Kaya nga po, para sa ligtas at tamang pag-aagwat ng pagbubuntis, ipinapayo po natin, parati-parati po namin sinisigaw po rito ng aking kapartner na dapat po habang start ka pa lang sa womb mo yung bata, kailangan ay nagpapacheck up na sa ating mga doktor. Ang doktor dyan yung mga OB-GYN, di ba? Yung mga OB-GYN. Yan po yun, mga nurse, midwife, o barangay health worker. So yun yung mga dapat natin tatanda, lagi tayo nagpapacheck up. Tsaka sinasabi natin, pero ang pag-aalaga sa ating sarili, hindi lamang pag-i-spoil sa ating sarili, kung hindi, binibigyan natin ng kahalagahan yung buhay na nasa ating katawan. Okay, so, sandali lang. Kababaihan, kalusugan, at karapatan dito sa DWTD. Back to the program again, partner. Ano ba na tayo na dyan?
Tapos Oo. na tayo sa pag-uusap ng karapatan ng mga bata sa pagdala ng kanilang mga pangalan, ano? Oo. Kasi importante talaga yun eh. Birth certificate mo after. Alang tawagin natin siyang nang basta Pepe na lang. Oo. Ano, ulitin mo nga? Pepe. Ay, Jose, di ba? Yes, so, di Oy. ba? Okay, karapatan ng bawat bata naman na magkaroon ng maayos at mapag-arugang pamilya. Wow, parang medyo, ano nga ba ibig sabihin ito? Baka namamali ako masyado. Sabi, ito yung ate pe, yung parang nararamdaman mo yung pagmamahal ng magulang mo. Nakikita correct. mo, nararamdaman mo sa pagiging responsable nilang magulang sa'yo mula sa pagpapalaki sa'yo, pagtuturo ng good moral from the mga start, values. dito pa lang yes. sa tiyan mo, kailangan talaga ay inaalagaan mo na yung sarili mo. O, di ba Kasi sabi nga nila, pag baby pa lang dapat daw kung gusto mo maging Kinakausap matalino ko, yung usap. yung anak mo, kailangan daw magbasa ka ng books. Oo. Listen to sweet and ayun yung Kailangan maging maluwag. magandang music. Hindi ka dapat na-stress. Yes, Diba? hindi ka na umiiyak, yan. Oo. Pero bakit minsan kung kailang buntis ang babae ate, parang Doon lagi pala doon, iyakin. Parang Oo. ikaw, kahit parang hindi doon ka lagi, buntis, doon kahit hindi lagi ka buntis, masama umiiyak. yung loob. Kaya tuloy pag nanganak, totoo yun, iyakin yung bata. Hindi kasi alam mo ba, ang mga hearsay, mga salita. Pero alam mo kung bakit? Kasi na-stress siya eh. So parang na-stress ka, yung baby mo rin doon, na-stress din siya, parang nababaliw-baliw din siya sa loob ng tiyan. Kaya nga dapat kaya yung mga kalalakihan dyan, dapat inaalagaan talaga yung ating mga Pinagpapasensyahan. Oo, kasi, di ba pag parang may kakaibang nasa loob ng tiyan mo, ibang ano na yun, di ba? No, ibang feeling yan Iba yung eh. feeling mo, parang ang bigat-bigat, lalo kung malaki na yan, talaga po napakahirap Kung pong sila magdala. lang magiging babae, no, ate Pe, magpalit nga tayo. Palit. Sige nga. Tingnan ko lang. Kaya nga, di ba? Okay, sa ilalim ng Family Code at ng Child and Youth Welfare Code ng Pilipinas, sinasabi rito, may karapatan din ang bawat bata na magkaroon ng pamilyang